about me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hello po mga kabayan, at kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat po! Good morning mga kabayan. So, halos isang araw tayong walang signal. Ayan, so ngayon ay mag-alas 7 ng umaga. At mamayang alas 9 ay nasa Davao kami. So medyo gumulong-gulong kami. Malakas-lakas ang konti ang hangin. So magbe-breakfast muna kami ni Master. Ipiprepare namin yung mga gamit namin mamaya para pagbaba. Yung kain muna tayo. Medyo nagro-rolling at malakas. Malakas ang hangin. Maya-maya naman nasa Davao na kami. So ilang oras na lamang ay nasa sa Davao na tayo. Kakatapos lang namin mag-breakfast ni Master Ingrid. And ibabalik ko lang yung kumot na hiram. Hello, good morning. Ayan, sa mga kabayan, ilang oras na lamang ay patatingin tayo ng Davao. Ayan, so kaya ang gagawin natin, ayusin natin yung ating mga gamit kasi para mamaya pagbaba natin, di po natin yung problema kasi ayun nga, kahit na tayo ay may dalang sasakyan ay hindi pa rin kasi po pwede na iwan yung gamit doon, so medyo madami kaming bitbit ni Mastering Ring. So ito nga yung mga dala namin ni Master, so may dala kaming 3 solar na floodlight and solar na street light, tapos meron pa ako isang dalang maleta kay Mrs. Ito hiram ko kasi medyo madami tayong dala. Kaya doon muna sa labas, at tinatawagan niyo yung family niya kasi halos isang araw ko kaming walang na walang internet connection dahil minsan ay malayo sa isla, so wala kaming signal. At dito po kasi sa barko wala rin silang wifi, kaya sa mga gustong mag-travel and magsakay ng barko, so ito lang yung advice sa inyo na talagang wala minsan na signal dito sa barko. Pag medyo napapalapit tayo sa isla, yung nagkakaroon kahit paano. Ayan. So ngayon ayusin muna natin itong ating gamit. Hindi dito rin yung mga papeles ng sasakyan, para ipipresent natin ito mamaya doon pagkababa natin. So medyo madami kasi tayong dala mga kabayan. And meron kasi tayong dala dito na pasalubong natin galing sa Taiwan, na ibibigay natin sa mga PB team. And abangan nyo yung regalo kay Madam Yula, napakaganda. Kaya lang si Madam Yula kasi wala pa sa TV house ngayon, sa Manila siya. So pagpasensyahan nyo ako medyo makalat yung aming higaan dahil nagigising lang din namin. So lalabas ko lamang itong ilang papeles ng kotse
no? Dahil importante ito na meron tayong papeles doon. So pinatanggal kasi ito, ano, nung tayo ay sumakay. So kaya na ma'am, itatanggalin natin ngayon. Ayan. So double check ko din yung mga kababayan. Ayan. And ayun, so abangan nyo kami mga kababayan sa pagdating natin sa Davao kasi mas magiging malawak na yung ating mga matutulungan, lalo na ngayon na mas madami tayong means of transportation, so madadagdagan kasi yung ating sasakyan na gagamitin. Ayan. So abangan nyo mga kabayan, at sa pagsimula ng ating mission ay mas magiging malawak, mas malawak, mas malaki, diba? Nahanap ko kasi yung mga ibang papeles, lalo na yung ORCR itong sasakyan. So tinanggal kasi yun as advice din po nila, kaya hinahanap ko. Pero hindi dito naman ho yun, pinagsama-sama ko lamang din nang sa ganun ay hindi siya mawala. Yan. Ito yung ating OR bayan. So kausap ko na po si kuya kanina, si Pugbero, and naka-monitor din siya kung nasaan na tayo dahil sasalubungin nila tayo dyan sa pier mamaya. Dahil dalawang sasakyan ho yung dala namin. Ako lang ho kasi yung marunong pang mag-drive, si Mastering rin kasi hindi pa gano'n nakakapag-drive ng mga kotse, so kaya kailangan pa rin kami sunduin dahil hindi ko naman kayang driving yung dalawang sasakyan, mga kabayan. So nahanda na natin yung mga gamit natin na ibababa mamaya. So 7:30, yan, 7:35 na po ng umaga, and mga alas 9 na sa Davao na kami. Kanina lamang ay medyo masama-sama yung panahon, medyo nagro-rolling kami, pero okay naman. Alam nyo po yung kagandahan sa ganitong barko kapag uwi ka ng probinsya, for example na lang itong uwi ka ng Davao. Una, makakapagpahinga kayo, lalo na kung hindi naman kayo nagmamadali. So halimbawa po, hindi naman kayo nagmamadali, ay mas maganda ho na magbarko kayo. Bakit? Una, matipid. Mas matipid siya para sa akin kumpara sa eroplano. Kapag sa eroplano po kayo nagpabook, kalma 1 week lang before ng pag-uwi ninyo, medyo mahal. So dito sa barko, medyo mura ng konti. Tapos pwede pa kayo magdala ng maraming gamit, di ba? So wala naman ditong mga excess baggage, Wag naman yung sobra-sobra na hindi mo na mabuhat, di ba? Kumbaga, di ba, minsan sa eroplano, magpabook ka lamang tapos ang ilagay mo na 20 kilos, so medyo mahal na rin, may free lamang na 7 kilos, Dito hindi, walang ganun. So tingnan nyo, kasama na sa room, meron na akong dalawang box ng solar, tapos maleta. O hindi natin pinopromote ang To Go Travel, Ito ay kumbaga nagbibigay lang kami ng tips sa mga kababayan natin na uuwi, at try nyo magbarko, kasi hindi naman ganun kasama ang panahon, malapit lang din naman. So 2 days lang nasa sa kung Manila to Davao, nandito na kayo sa Davao, May mga nabiyahe rin ng Cagayan, Iloilo, di ba? So maganda kung nature trip yung hanap ninyo, So dito muna kayo. And kung mayroon naman kayo dyan sa sasakyan, di mas maganda. Kasi di ba makakapagdala kayo ng sasakyan ninyo sa travel. Yun nga lamang, medyo medyo pricey ang price ng sasakyan, kumbaga yung babayaran yung cargo fee dito sa barko, kasi itong dalawang pick up medyo lampas na ho, ng 100,000, yung dalawang pick up. So ganun yung presyo. Pero at least, diba, kung kailangan nyo dalhin yung sakyan ninyo, madadala ninyo ng safe naman.
pwede rin naman kayo mag-land travel, kaya lang sobrang tagal din naman, no, pagod pa. So may mga ganun kasi, hindi ko lang alam kung saan ang daanon, pero pwede rin mag-land travel. Tapos meron ng ibang sasakyan lang din kayo ng Roro ng ilang oras, tapos land travel na ulit. Ayan. So ayan, so excited na ho tayo na makarating ulit ng PB House at makasama ang buong team dahil parang ilang linggo rin tayong wala sa PB House, ano. So marami tayong na-miss na kaganapan doon. And so dahil may mga inasikaso din ho tayo ng mga personal na bagay, ano. So si Mastering Ring may inasikaso sa kanyang mga project sa charity niya dun sa Batangas, ano, lalo na dun sa mga tinutulungan na niya. At ganun din si Ren Vlogs, kung napanood yung mga vlog niya, may mga inaayos din na pabahay ulit si Ren Vlogs, kasi si Ren Vlogs po ay may mga pabahay na 8 at si Mastering Ring naman din ay may pabahay din na 4. So talagang may mga kailangan silang balikan, ano, ng mga project. And yun nga lang, ang kasama ko lamang po dito sa pagbalik ko dito ay si Mastering Ring, kasi si Ren Vlogs ay mayroon pang importanteng asikasuhin. At susunod naman, katulad po nung sabi ko kanina, susunod naman siya sa 23. So mag-aeroplano na sila. Kasabay niya ho si Madam, dahil si Madam ngayon ay nasa sa Manila. So kaya sabay na silang luluwa. So hindi ko rin talaga alam na si Madam pala ay nasa Manila. Nakita ko lang yung post niya, no, na nasa Manila pala siya. So doon na naman kami magkita-kita sa PB House, ano. So tiyak na magulo, ano, mas masaya. So ibig ko sabihin na magulo ay mas maligalig, mas masaya, ano, yung aming pupuntahan dahil sama-sama kami, lalo na sa PB House, ano. Magiging, sabi nga sa comment magiging riot na naman daw dun sa PB House. So excited din tayong makita si Aiza, kasi si Aiza po ay hindi ko pa rin talaga nakikita ng personal, ano. Si Aiza kasi noong nandiyan kami sa Davao, ano, hindi pa rin siya nailabas ng time na yon. So nung pinuntahan kasi nila kuya, nila Pugong Biyahero, hindi pa siya pwedeng ilabas, no? Kailangan pa maghintay ng 2 weeks din. Ayun. So ngayon nasa sa PB House na siya. Excited din tayo ma-meet siya, ano. And na-amaze din kasi ako kung paano yung transformation na nangyari sa buhay niya, ano. At maraming salamat syempre sa Diyos sa paggabay niya kay Pugong Biyahero at sa inyo po na patuloy sumusuporta. Tingnan niyo po, di ba? Pakaganda na ng buhay ni Aiza ngayon. Ang kanyang katawan, healthy na, malayong malayo doon sa buhay niya at pangangatawan niya noong siya ay dalhin nila Pugong Biyahero doon sa mental health facility. Excuse po. Tapos di ba may natutuwa kasi ako may mga nabubuo na naman love team, ano, yung Milason. So si Melvin, so alam niyo si Melvin kasi mabait, ano. Parang sila ni Junjun talaga mabait. Si Melvin talagang kikita ko rin yung pagsisikap niya. Kaya suportahan din natin si Melvin at syempre sa lahat ng mga PB team. Ayan. So mamaya ay magkikita-kita na tayo kasama sila, and excited na ako, no, sobrang excited na ako na makasama ulit sila. And ang isa pa sa mas kaabang-abang ay yung pagbalik namin sa Laguna papuntang Mindoro. So lahat kami, si Kuya Eli, sila Kuya JR, si Kuya JR and si Toots TV kasi mauna sila kasi sila ang tutuluyan namin sa Mindoro. Ayan. So kasama namin sila lahat ng PB team. Dito si Quiz Ralph, si Quiz Eli, si Quiz Peter Paul, si of course Pugong Biyahero. Sino pa ba mga kasama namin? Madami kami. Basta lahat ng PB team, ano, si Krishna kasama din. Hindi ko lang alam kung makakasama si Melvin or si Junjun. Hindi ko lang alam kung sino sa kanila. And meron kasi kami listahan dun kasi merong ibang hindi ata makasama dahil may mga prior appointment sila and lakad, ano. So masaya yung aming pagpunta dahil pabalik namin ng Laguna, pabalik namin ng Manila, dito ulit kami sasakay sa Togo. Feeling ko itong sinakyan namin barko na ito rin yung sasakyan namin papuntang Togo. So papuntang Manila. So kaya medyo masaya na
feature ko na dahil inikutan mo yung barko na may video okay. So sabi namin pakakantahin namin si Madam. Nag-usap-usap kami ni Mastering Ring Hello po mga kabayan, at kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat po. So ngayon sa araw, yan, medyo malakas ang hangin. Dito tayo sa tapat na ata ito ng Digos. Ayan, so dito muna tayo sa leeway kung saan yung para hindi masyado malakas yung hangin. Ayan, so lumabas muna tayo at sumagap tayo ng konting internet, ng konting data. So lakas ang hangin na kabayan. Safe naman. Dito muna tayo sa taas Ayan, so may kalakihan yung barko na sinakyan natin. Kaya wala naman tayo nagpipila iba. Mayroon din na bangka. Ayan, makakatayo tayo na lang yung isla nyo. Ayan, so excited na tayo. Malapit na natin na makikita ulit ang TV team at syempre ang PB House. Na-miss natin yan. Ayan. Master mga kabayan, nag-internet sarap na ubo. Master! Ayun, dito na po kami ngayon mga kabayan. Ayun, dyan sila po bumbero. Ayun Ayun, doon na So yun din natin, madisimbark tayo. Tapos bababa tayo doon sa Hey, si Rebecca, ayun, at saka si Peter Paul. Hello! Doon sila, ayun. Naulan na mga kabayan, so pasok muna kami sa loob. Ayan. Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar. Hello po mga kabayan, at kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat po. About me and you, and I think to myself, what a wonderful world.